mas malaki ba ang binibigay ng US kaysa Pilipinas sa mga Olympic gold medalists nito? So, try nyo nga na sagutin yan. Kasi si Yads ay sumagot na eh. Ang sagot niya ay true. Kayo, ano yung sagot ninyo dyan? Kasi, tignan natin, ni-research ko kung magkano yung binibigay ng mga countries sa kanilang mga gold medalists. At you will be in for a good surprise, ano? So, ito po yung nakita natin diyan, no? Prices by country sa Singapore, 42 million yung binibigay, no, ng Singaporean government sa mga gold medalists na Singaporeans. Okay, kailangan maging Singaporean ka para makuha mo yung 42 at maging isa kang Carlos Yulo, 'di ba? Para makuha mo yung premyong yaan. Okay. Sa Taiwan naman ay 41 million, 14 million sa silver at 10 million sa bronze. Sa Morocco, 12.7 million ang gold, 7.9 million ang silver, at 2 million pesos ang gold. No? Sa Italy, 11.3 million ang gold, 5.6 million ang binibigay ng gobyerno nila sa mga silver medalists, at 3.7 million, nasa 3.8 million na yung ibinibigay ng gobyerno nila sa mga bronze medalists. Ang Pilipinas, ito ay sa pamamagitan ng isang Republic Act. 10 million ang binibigay sa mga gold medalists, 5 million sa mga silver medalists, 2 million sa bronze medalists sa Olympics. Sa Spain, 5.9 billion ang gold medalists, 3 million sa silver at 1.8 billion sa bronze. Ang US, ang France, 4.1 million pesos ang France. No? Mas mababa pala binibigay ng France, no? 1.5 million naman sa silver at 946,000 sa bronze. Ang US, 2.1 million pesos lang ang binibigay ng US government sa kanilang mga Olympic gold medalists. 1.3 million naman sa silver and 866,000 sa bronze. Sa Germany, 1.2, 946,000 and 632,000 pesos. Di ba? So sa katanungan natin kanina na mas malaki ba ang binibigay ng US kaysa Pilipinas sa mga Olympic gold medalists nito? Ang sagot ni Yads ay 10. Ang sagot naman ni Matet, no, ay true kasi mas malaki daw yung palitan ng pera, no? Pero ang sagot po diyan ay false. Di ba? Mas malaki yung binibigay ng Philippine government sa mga gold medalists nito, no? 10 million pesos. Versus sa US na ito ay 2 million pesos lamang. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, itong US government, hindi talaga niya pinapublicly, hindi niya pinopondohan or hindi niya binibigyan ng budget from the government yung pag-train sa mga atleta niya, no, na sumasali sa Olimpiada. It's all private-led.